Ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay liwanag sa dilim. Yeah? So, you are the light of the world. Sabihin mo sa katabi mo, you are the light of the world. Tingnan mo, pundido ba? Pundido ba yung ilaw? Nagbiblink ba? Kailangan na bang palitan? So, the message of the Lord is found in 1 John chapter 1 verse 1 John chapter 1 verse 5 to 7. So, alam to ng mga yun? Sige nga. This is the message we heard from Jesus and now declare to you. God is light and there is no darkness in Him at all. So we are lying if we say we have fellowship with God, but go on living in spiritual darkness. We are not practicing the truth. But if we are living in the light, as God is in the light, then we have fellowship with each other. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Bless the reading of His Word. Heavenly Father, maraming salamat po sa umaga nito. Thank you, Lord, for you're going to give us light today. Panginoon, alam ko po na marami sa amin dito. Ongoing that they are on darkness. They are in darkness right now. Panginoon, hindi ko po alam kung sino po ang nakakaramdam ng darkness ngayon or living in darkness. But I know, Ikaw ang ilaw. Ikaw ang magliliwanag sa aming lahat. Kaya Panginoon, sa araw na to, hindi po ako ang makita nila, kundi Ikaw ang liwanag mo. At hayaan mo ang puso ng bawat isa. Paglabas dito ay magkaroon ng kapayapaan at liwanag na Ikaw, O Diyos, ang aming pag-asa, ang liwanag. At Ikaw ang mag-aalis sa amin sa dilim. Turuan mo kami sa araw na to sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, sabi dito, God is light. Ito po yung narinig namin doon. And this is the message we heard from Jesus. God is light. God is light. Napakalaking factor po na malaman natin na ang Diyos ay ilaw. Hindi lang siya nagpapagaling, hindi lang siya nagpo-provide, hindi lang siya nagbibigay ng lakas, hindi lang siya yung bumubuhay, hindi lang siya basta Diyos, kundi siya ay ilaw. Siya mismo yung ilaw. Siya yung source ng light. Bakit? Bakit napakahalaga nun? Kasi light is also hope. Diba? Alam nyo, pag dumaan kayo ng tunnel na napakadilim, ang sinasabi nila, at the end of the tunnel, there's a light. Doon sa path na dinadaanan natin, madilim man yan, naniniwala ako, there's a light sa dulo. And that light is God. Amen? Bakit napakalaking factor nun? Ano ba ang unang hinahanap natin pag tayo ay nadidiliman? Liwanag. Di ba? So si Lord pala ang liwanag. Siya ang nagbibigay liwanag sa bawat isa sa atin dito. So kailangan nating isama yung liwanag na yon araw-araw sa buhay natin. Kaya palagi kong sinasabi sa youth na kahit na 99 yung mga kaklase mo na nasa dilim, at ikaw lang yung ilaw, wag na wag mong papatayin ang ilaw mo. Dahil pag pinatay mo yung ilaw mo, lahat na kayo nasa dilim. Wala nang pag-asa. Pero buti na lang, God is light. So, God is light. So, anong naging factor nun sa buhay natin nung nalaman natin na God is light? Anong dapat nating gawin? So, nung nalaman natin na ang Diyos ay ilaw, we should get out of the dark. Kasi nga, meron ng ilaw. Kailangan na nating lumabas dun sa darkness. Sabi dito, so we are lying if we say we have fellowship with God, but go on living in spiritual darkness. We are not practicing the truth. Are we living in darkness right now? We should get out of the dark. Get out of the dark. Sabi mo sa katabi mo, get out of the dark. So, ano ba yung ibig sabihin ng darkness muna? No? May tatlo akong natutunan about darkness. Darkness means, una, living in sin. Yan. Normal yan. We all have sinned, sabi ng salita ng Panginoon. So,
Iba, take note iba po yung we are sinners and we are living in sin. Okay? Yung mga baboy, kahit paliguan mo yun, dudumi at dudumi pa rin yun. Kasi nasa marumi yung gusto nilang environment. Ang tao, nadudumihan, pero we are not living sa dumi. Sino dito ang natutulog sa putik? Sino dito gustong-gustong maglaro ng putik? Alam ko, mga bata gusto nila yon. Pero kahit pa paano, hindi sila doon nabubuhay. Unlike the pig, doon sila nabubuhay. And ganun tayo. Nung tinanggap natin ng Panginoon, hindi na tayo baboy. Hindi na tayo nabubuhay doon sa dumi. Nadudumihan tayo, oo. Nagkakasala, nagkakamali. Sino dito ang naging perfect na nung tinanggap ang Panginoon? Wala. Kahit kami po, mga pastor, we are not exempted. The spiritual maturity is not exemption para magkasala. Para hindi magkasala. Kahit kami po nagkakamali at nagkakasala. So, anong gagawin natin pag nagkasala tayo? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Kailangan nating ihingi ng tawad sa Panginoon. Confess our sins. Sabihin mo sa katabi mo, confess your sins. Ang kagandahan dito, alam nyo kung ano? Hindi nyo kailangan i-confess sa tao. Kasi minsan, confessing our sins to others, parang nagbibigay pa sa atin ng shame na baka tayo ay susgahan lang. Pero ang sabi dito, if you confess your sins, He is faithful and just. Kanino mo i-confess? Kay Jesus. Si Jesus kasi hindi siya nagko-condemn. Hindi siya nag-judge. Sabi nga niya, I will remember your sin no more. Kung hindi mo kayang i-confess sa iba, i-confess mo sa Diyos because He is faithful and just to forgive us. So yan yung isang darkness na meron tayo ngayon na gusto ni Lord na alisan natin yung mamuhay tayo sa kasalanan. Okay? Living darkness is surrendering the parts of us that want to do something apart from God. Yung pag-alis daw sa kasalanan is pagsuko doon sa mga area ng buhay natin na ginagawa natin na wala si Lord. Ano ba yung mga ginagawa natin sa buhay natin na wala si Lord? Madami. Kung hindi nyo confess ngayon, confess your sins to God. Number 2, darkness means the absence of light. May napanood ako nun wala daw Diyos. Bakit daw? Because wala siyang makita. So sabi naman nung wala rin namang darkness. Because darkness is only the absence of light. Ibig sabihin, kaya ang tao nabubuhay sa darkness ngayon. Kasi the light is absent in their life. Darkness grows when light disappears. Diba? Sa gabi, pag pinapatay natin yung ilaw natin, diba? May liwanag na konti, pero mas lumawak yung dilim nung pinatay natin yung ilaw. Ganon ang mangyayari when we put God outside of our life. Pag inalis nyo ang Diyos sa buhay nyo at gawin nyo yung mga bagay na gusto nyo, you are putting the light out of your life. Number 3, darkness means living in pains, shame, regrets, suffering, or rejection. Darkness is part of our journey. It's not your destination. I say this respectfully. Sa mga dumadaan, ng pains, ng struggles, I don't know kung sino dito. I've heard a lot ng mga taong dumadanas ng pains, ng struggles, ng mga bagay na hindi naman sila ang may gusto. Maaring yung trauma, maaring yung ginawa ng ibang tao sa'yo, maaring yung inaasahan mo na gagawa ng magandang bagay para sa'yo, maaring yung pinakamamahal mo. Sila yung nagdulot, kaya ka nasa darkness niyo. Nakakaramdam ka ng sakit, nakakaramdam ka ng shame, nakakaramdam ka ng insecurity. You feel unloved. Maaaring ikaw yung isa na yun. That you are living in darkness now. I say this respectfully. Darkness is part of journey.
it's not your destination. Pagdadaanan natin yun, pero hindi ito yung destination natin. Kaya wag mong sabihin na wala ng pag-asa yung buhay mo. May nagawa man sa'yo yung pinakamamahal mo sa buhay. Merong mga masasakit na alaala na hindi mo kayang kalimutan. Meron man ngayon at this moment sa inyo na dumadaan ang sakit na yun. Gusto kong sabihin sa inyo na God wants you to get out of that darkness. Gusto kang alisin ni Lord dun sa darkness niya. Alam niyo, even Jesus Christ dumaan sa pinakamadilim na buhay niya. Nung hinalay niya yung buhay niya doon sa krus, ang sabi niya, my God, why have you forsaken me? Marami sa atin ngayon dito, we feel like, my God, why have you forsaken me? Akala natin yung darkness, yung nagkakasala ka lang. Pero marami dito, they are living in darkness because of pains. I don't know kung sino yung nandito, pero if God is talking to you right now, God wants you to release the pain, the struggles that you're feeling right now. God is close to the brokenhearted. I myself felt that darkness. Yung pakiramdam na yung nasa paligid mo, parang hindi ka mahal, yung sa paligid mo parang pinagtutulungan ka, that yung nasa paligid mo parang pinag-uusapan ka, and yung parang ayaw kang isali ng mundo. Alam niyo, nakakalungkot, because people want to get out of dark. Akala nila, yung pag-belong dun sa mundo, ang magiging daan para makalis sa mundo. Naranasan ko po yan. Kaya ako nalulong sa vision noon. I want you to share my testimony. Sandali lang po. Pinrepare ko yung testimony ko. Sige, wala. Yan lang. Dilim po, mga 3 araw po. Dalawa na lang. Nangulupalan, at ito po ang life testimonies ko. Lumaki ako sa side ng lolo ko, kasi bata pa lang ako, ay naghiwalay na ang mga magulang ko. Yung mama ko ay nag-abroad, yung papa ko naman ay umuwi sa mga kapatid niya. Dahil lumaki ako walang gabay ng magulang, nagagawa ko ang mga bagay na gustuin ko. Grade 6 pa lang ako nung matuto akong manigarilyo. Bumibili ako ng sigarilyo sa tanghali bago umuwi dahil wala akong kasama sa bahay. Dito ko din natutunan na manood ng malalaksang palabas. Nung mag-high school ako ay natuto naman akong uminom. Lahat ng ito ay tinago ko sa magulang ko. Nung mamatay ang lolo ko, mas lalo akong lumala sa bisyo na meron ako. Natuto akong magmariwana at makipagtalik sa iba't ibang babae na hindi ko naman asawa. Alam ko mali ang mga ginagawa ko. Subalit dahil nakasanayan ko na, hindi ko na ito maiwasan pa. Nagpatuloy akong mabuhay isang sinungalingan na okay lang ang ginagawa ko dahil ginagawa naman ito ng marami. Mabuting tao pa rin ang tingin ko sa sarili ko. Dahil nagsisimba naman ako at kilala ko ang Panginoong Jesus at para mas lalo pa ako magmukhang mabait, ay sumasama ako sa proyektion ng mga poon sa amin. Pero hindi ko alam, mas lalo akong nagkakasala sa pagsamba sa mga poon na inakala kong magbibigay ng himala. Noong matapos ako ng kolehiyo, ay hinigayat ako ng magulang ko na mag-abroad. Noong makarating ako sa Saudi, akala ko ay magbabago na ang takbo ng buhay ko. Pero patuloy pa rin ako sa pag-inom at pagpahumalin sa malalasang palabas. Akala ko noon, kapag kasama ko na ang mama ko, ay titino na ako. Noong unang taon ako dito sa Saudi, ay may 2 kaibigan akong nagyaya sa akin na magsimba sa simbahan nila. Subalit hindi ako sumasama
dahil mas gusto ko pa sa bahay dahil nakakainom ako at minsan nakakapagsugal pa. Subalit isang tagpo ang gumagawa ng buhay ko. Ito yung makuna ng kapatid ko sa Pinas. Nang malaman namin ito, nagdasal ako sa Panginoon na kung hindi para sa amin ang bata, ay iligtas niya lang ang kapatid ko, magsiserve ako sa kanya. Kinabukasan ay may isang kaibigan ang muling nahiya sa akin. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit hindi ako tumanggi na sumama sa kanya. May 19, nang tanggapin ko ang Panginoong Isus bilang aking Diyos at tagapagligtas. At sa araw din na yun, nagkaroon ako ng hindi maipaliwanag na pagkaubos sa presensya ng Panginoon. Sa kagustuhan kong mas lalo pang makilala ang Panginoong Isus, nagpatuloy ako sa pagdalaw sa Joshua Church. Dito ko nalaman ang ginawa ng Diyos para sa akin. Hindi ko makalimutan ang sinabi niya sa John 3:16. Sa sobrang pagmamahal niya sa akin, ibinigay niya ang Panginoong Isus para sa akin. Akala ko noon ang Ama at ang Panginoon ay iisa. Dahil mas gusto ko pa mapalalim sa Panginoong Isus, nagbabasa ako ng Biblia araw-araw. At dito, hindi ko namalayan na hindi ko na ginagawa ang mga bagay na dati kong ginagawa, tulad ng pag-inom, pagmumura, at paninigarilyo. Nawalan na din ako ng ganang manood ng madalasang palabas. December 1, 2017, nang magpasya akong ibahagi sa unang pagkakataon ang pagkilos ng Diyos sa buhay ko. At dito, nakaramdam ako na parang nakalaya ko sa isang kadena. Isang kadenang nakagapos sa akin ng matagal na panahon. At dahil sa ganitong pakiramdam, nagpasya ako na hindi ako titigil mag-serve sa Panginoon. Dahil dito, nag-aral ako sa Leeds Bible School. At nang matapos ko ang Leeds Bible School, ay natutunan ko ang kahalagahan ng paglilingkod sa Panginoon. Ngayon, kahit na mayroon nagyayaya sa akin uminom at magsugal, hindi na ako sumasama. Patuloy pa rin ang paggamit sa akin ng Panginoon. At kung noon, buti ang hawak ko, ngayon ay Biblia na. Kung noon, puro mura lumalabas sa bibig ko, ngayon ay pagmamahal na ng Diyos Ama. At kung noon, kalokohan lang binabahagi ko, ngayon ay salita na ng ating Diyos. Ako po si Edison Landro Tumpalan, once was lost, but now found and saved by the grace of God. To God be the glory alone. Amen. Glory to God. So, I was once in darkness sa buhay ko. That I thought, dahil nakakita ko visual, nakikita ko yung mga tao, akala ko yun yung light. But apparently, hindi pala yun. I'm still living in darkness. Nadagdagan yung mga mali kong ginagawa because patuloy ko siyang ginagawa. At hindi ko sinusuko sa Diyos yung mga bagay na dapat kong isuko. Maybe we are in this moment of our life na ang dilim. And kinakausap ka ni Lord na I want you to go to the light, which is Him. Gusto ni Lord na magliwanag yung buhay natin. And hindi pa po huli ang lahat. Hanggat may buhay po, may pag-asa. Doon ko napatunayan na God can change people. God can change you. God can change me. God can change every one of us. Amen? So, ngayon, gusto ni Lord na makawala tayo sa darkness, sa pamumuhay sa kadiliman, sa kasalanan. Ano yung pangalawa? Yung kawalan ng liwanag sa buhay natin, which is Him. Yung pangatlo, yung pains, yung sufferings na nararanasan natin. Ang gusto ni Lord, na buhay tayo sa liwanag upang maipakita natin yung liwanag sa ibang tao. Kasi marami at marami ang kailangan ng liwanag sa buhay nila. Hindi lang tayo. Ang unfair naman na Lord, okay na kami sa liwanag. Paano naman yung nananatili pa rin sa dilim? So, naniniwala ako dito na meron pa mga kapamilya natin na nandun pa, namumuhay pa sa dilim. And alam ko na pinagpe-pray din natin sila. Tama? Yes.
na sila din mismo maranasan nila yung liwanag. And ngayon, nung naranasan natin yung liwanag na nanggagaling sa Diyos, ang gusto naman ni Lord, we should reflect that light. Nakikita ba ngayon yung liwanag sa atin? Sabi ko sa mga youth, bago kami umuwi, madali maging mabait doon. Madaling maggawin yung tama doon. Kahit sa simbahan, madaling maging mabait dito, madaling gawin yung tama. Kasi lahat tayo dito sama-sama. But the real battle is not here. The real battle is outside. Sabi ko sa kanila, pagkasama nyo na yung mga magulang nyo, yung mga kaibigan nyo, na yung pasukan. And ngayon po sa ating lahat dito, pagkakasama nyo na yung mga katrabaho nyo, or makakasalamuha kayo ng ibang tao, that is the real light. Ngayon, nakikita ba yung light sa buhay ng bawat isa? Nakikita ba sa atin yung liwanag na yun? Nagre-reflect ba? God wants to reflect the light sa buhay natin. Amen? Have you ever faced the mirror tapos di ba yung nakita nyo? Di ba? So, ang hirap nun, pag hinarapan tayo ng tao, iba yung nakikita niya. Kristiyano to Uy, pastor daw yun. Yung reflection, ano kaya yung nakikita sa atin? Amen? We should reflect the light sa bahay natin, sa mga anak natin, sa mga magulang natin, sa mga katrabaho. We should reflect the light. Amen? Kasi inalis na tayo ni Lord sa dilim. Huwag na tayo mabuhay sa dilim. Next is, we should grow together. Intentionally. Nung tinanggap ko ang Panginoong Jesus, natutunan ko na ang growth, oo, personal. Kailangan mong piliin yung growth. Pero syempre, kailangan may kasama ka sa pag-grow. Mahirap mag-grow mag-isa. Alam niyo ba ang church, ang ibig sabihin niya? Gathering of saints. Gathering. You cannot be church alone. The meaning of church, hindi po building. The meaning of church is gathering of saints. Tayo yun. So pag nag-gather tayo sa labas, we are church. Kahit saan tayo, hindi natin kailangan ng building to become church. We are already the church. So we need every one of us here. So kailangan dumaan tayo ng fellowship, ng discipleship, ng Bible study. Kailangan natin pagdaanan yan. So, makatulong sa ating growth. Amen? Think of something you learned from fellowship that you did not learn alone. Ako madami. Hindi ko siya matututunan mag-isa. At natutunan ko lang siya nung kasama ko na ang church. But if, habi sa 1 John chapter 1 verse 7, but if we are living in the light, as God is in the light, then we have fellowship with each other. Kung sinasabi niya talaga na nabubuhay kayo sa liwanag, dapat may fellowship. Then we have fellowship with each other. Your circle of influence matters. Meron doon sa binigay nilang notes. No? Ang ganda nung illustration ng circle of influence. Ito po siya. So kailangan ko ng mga para makipakita ko sa inyo kung anong ibig sabihin ng influence. Kailangan ko ng ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. 5. I need 5 here. Ezekiel. Mga youth. Come here. 5. Yan. Palaging may sakit. Yung ayaw ng gulay. Yan. Ezekiel, doon ka muna sa labas. Doon ka sa labas muna. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Henden, tarito. Tarito, Henden. Si Henden, si God. Si Henden, si God. Siya yung nasa center ko. Dapat. Si Henden, yung nasa center. So, si Ate Butch, yung parents, family, yung next to me. Next, hindi, yung yung spiritual leader, mentor. Si Chada, spiritual leader, mentor. Okay. Susunod si Ate Butch,
yung parents family. Yung spiritual family, si Ate Kiara. O yung general non-Christian, nasa dulo. Okay. So merong isang stranger influencer. Nasa labas. Stranger daw. So anong na ito? Anong kahalagahan na ito? Center, di ba, si Lord. Sino yung mas malapit sa akin? Si Lord. Sino mas madaling maka-impluwensya sa akin? Si Lord. Ngayon, susunod na pwedeng maka-impluwensya sa akin na mas malapit, si spiritual mentor or yung mga leaders natin. Siya yung mas malapit. Ngayon, kung magkamali si spiritual mentor, meron akong God na pwede kong anuhin. Lord, tama ba siya? Pwede kong i-ano kay Lord. O, tama siya, naksundin mo siya. Susunod, bakit pangatlo pa si spiritual family? Kasi, I do believe na hindi naman tayo lahat dito lumaki na yung mga parents natin spiritually. Di ba? So, hindi naman natin binabaliwala, okay? So, yung parents, nandyan siya kasi palagi natin siya kasama. Pero ngayon, may sinabi si parents na, simba ka ng simba. Wala namang nangyayari sa buhay mo. O ngayon, kausapin mo si Pastor, ganito kasi sinabi mo. Tama po ba yun? Ngayon, papayuhan ako na. Alam mo anak, ganun talaga. Jesus nga na persecute. So merong sasalo nung narinig ko sa parents ko. Kasi kung yun yung maririnig ko, nga, tapos wala si Pastor, mas malapit siya. O nga, wala na ang pag-asa buhay ko, hindi na ako magsisimba. Kasi mas malapit siya. Ngayon, idudulog ko kay Lord, ganito po yung sinabi ng parents ko. Kasi siya mas malapit sa akin. Kasi sabi ni Lord, huwag kang mag-alala, anak. I myself was persecuted nung nasa mundo ako. But take heart, I overcome the world. And I will be with you. Siya yung malapit sa akin, siya yung mas naririnig ko. Ngayon, yung spiritual family natin, yung minsan, nandiyan, may sinasabi sila, pero hindi na siya yung gano'n na kamatter kasi maaaring hindi naman din kasi lahat ng nakakasama natin is maaaring maganda yung sinasabi or gusto nating sinasabi. Minsan may maririnig ka pa nga na doon niya, nakita ko nagbumura. Di ba? Pero kung yan yung palagi mong nakikita at naririnig, baka mawala ka sa church bigla. Kasi yung simbahan na yun, yung mga umaatin doon, mga judgmental. Alam mo na, ginudge ako doon sa church. Ayoko na doon. Kakausapin ko si Pastor. Pastor, ginudge po ako eh. Siyempre, pagpipray ako ni Pastor kasi mas malapit siya sa akin. Dudulog ko kay Lord ulit. Lord, sinabihan ako ng sabihin ni Lord, fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Mas malapit kasi siya sa akin. Okay? Yung huli, general, non-Christian or Christians. Ito na yung mga nakakasalumuhan natin around us. Pwedeng kaibigan mo, pwedeng hindi, kaklase, katrabaho. Yan na yun, sila na yun. So, habang lumalayo yun sila, dapat hindi nagmamatter yung influence nila sa buhay natin. Kasi may sasabihin sila, pero dapat hindi yun yung nagbibigay ng impact sa buhay mo. And lastly, yung strangers. Strangers, yung mga nakikita natin sa Facebook, yung government, strangers yan eh. Hindi nga tayo kilala yan eh. Bakit nakikipag-away tayo sa Facebook? At the end of the day, bibigyan ka ba niya ng maleta? Hindi, walang matter yun. Dapat walang influensya yun sa buhay natin. Okay? Nandyan lang siya. Ang mali, labas ka muna, Lord. Strangers, pasok. Labas ka muna, Lord. Ito ang mahirap. Pagka malapit sa inyo, yung strangers. Ibig sabihin, pag mas malapit sa inyo si strangers, mas madali siyang maka-impluensya sa inyo. Hindi mo nga marinig yung sinasabi ni Lord. Sabi ni Lord dun, come to me, all you are weary and heavy laden. Lord, saan tayo punta? Ano bang bagong trending? May bago ka ba dyan? Etong si strangers, dapat wala sa tabi mo. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, sino ang nasa tabi nyo? Si stranger ba? Si Lord. The one who can easily influence you is the one near you. Yes. Palakpakan natin ang ating mga youth. Thank you po. The one who can easily influence you is the one near you. The one who can easily influence you is the one near you.
Ngayon, sino yung nasa tabi natin palagi? Sabi ko, ang galing nung nakita ko yung illustration na to. Oo nga, no? Ngayon, inaano ko, nagre-reflect ako. Minsan, ang nasa tabi ko yung strangers. Mas madalas ko pang hawak si strangers kaysa kay God. At pag may sinabi naman yung general, minsan mas pinapakinggan ko pa sila kay Lord. Kaya dapat, nasa tama yung circle of influence natin. Sabi ni Pablo, bad company corrupts good moral. Kaya sinasabi natin, kailangan natin ng fellowship with each other. Kasi bad company corrupts good moral. Ibig sabihin pala, meron tayong good moral. Makukurap lang siya through bad company. Nilagyan na tayo ni Lord ng good moral. Huwag mo hayaang makurap yun with the bad company. I myself, naging bad company ako dati. Hindi lang ako yung nakurap ng bad company. Ako mismo yung bad company before. Kaya be careful. Bad company corrupts good moral. Mga estudyante, back to school na tayo. Bad company corrupts good moral. Yung iba, malayo. Si Hendon, college na pala. Tugigaraw. Bad company corrupts good moral. Si Ate Butch, babalik ng Baguio. Bad company corrupts good moral. Mga estudyante sa Tanas, bad company corrupts good moral. Iba school pala si Heather, bad company corrupts good moral. Kaya magugulat yung ibang parents, bakit may naa-adapt? Kasi may nakakasalamuha yan eh. Yung pamangkin ko noon, nagugulat ako, namamakyo na. Sabi ko, saan mo natutunan yan? Sabi ng pamangkin ko, si kuya po, sa mga klase niya. Alam niyo nung yung pamangkin ko, yung online schooling, wala na siyang natutunan iba kasi dalawa sila nasa online school. So, bad company corrupts good moral. Okay? Kakausapin niyo palagi yung mga anak niyo, anong natutunan niyo ngayong araw na ito? Gulat ka, baka bigla ka na lang murahin ng anak mo. Hindi niya alam na mali yun, pero yan yung naririnig niya. Okay? Bad company corrupts good moral. Kaya kailangan natin ang bawat isa. No? Kailangan mas madalas yung fellowship natin together kesa dun sa mundo. Dahil bad company corrupts good moral. Ito yung huli. God wants us to glow. Ano yung glow? Go love others well. Ito na. When we are out of the dark, when we are reflecting the light, when we are fellowship together, we should go love others well. Amen? Alam nyo, may kasama kami doon. Nagulat ako, bigla niya ako in-approach, Pastor. Parang ang hirap na sa akin i-surrender uli yung sarili ko kay Lord. Sabi ko, bakit? Yan, sabi ko sa tanong kasi po, may mga questions kasi siya sa buhay niya. Tapos, sabi ko, sige, mag-usap tayo. Ngayon, may mga naririnig daw siya or siya mismo nakikita niya. Kung totoong may Diyos na mapagmahal, bakit may mga taong masasama? Napag-aaralan niya pala daw sa philosophy. So, bakit may taong masama? Sabi ko, oo nga. Ang ganda ng question. Actually, naging question ko din yan before. Kung may Diyos na mapagmahal, bakit may taong masama? Then sabi ko sa kanya, sige, breakdown natin. Ano ba yung ibig sabihin ng masama sa'yo? Pumapatay, gumagawa ng mali. Ngayon, sige, paano man nasabing mali yung pagpatay? Kasi sabi daw ni Lord, si God ang may sabi, si Lord. Ngayon, meron na tayong basis. So, ano pa yung mga sinasabi ni Lord na masama? Bawal magsinungaling. Doon pa lang, talo na tayo. Di ba? Lahat tayo nagsisinungaling. So, sinasabi natin, bakit may masama? So, anong ibig sabihin ng masama? Gumagawa ng mali. Sino may sabi ng mali? Si Lord. Ano yung mga mali? Bawal pumatay, bawal magsinungaling. Nagsisinungaling ba tayo lahat?
Nagsisinungaling. Well, mabait naman ng mga nandito. Nagsisinungaling ba tayong lahat? So, anong tawag sa atin? Masama. Masama. So, balik natin yung question. Kung may Diyos na mapagmahal, bakit nandito ka pa? Kung may Diyos na mapagmahal, dahil sabi mong masama ka, bakit nandito ka pa? Sabi ko, nung nalaman ko na ako yung masama, doon ko nasabi na, thank you Lord, dahil may Diyos na mapagmahal. Nung nalaman ko na ako yung masama, doon ko napatunayan na may Diyos mapagmahal. Kasi kinukonsider natin masama yung mga pumapatay ng 10, pero tayo nagsisinungaling kahit isa lang. Okay pa rin sa atin. Pero sa paningin ng Diyos, lahat tayo ay nakagawa ng masama. Pero buti na lang may Diyos na mapagmahal. Romans 5:8, God demonstrated His own love for us that while we were still sinners, Christ died for us. Kaya tayo nandito dahil may Diyos na mapagmahal. Kaya kailangan din nating iparanas sa iba yung pagmamahal na naranasan natin sa Diyos Ama. Hindi man niya sinasabi sa akin, pero nararamdaman ko, umiyak siya. Kausap ko, gusto niyang isurrender yung sarili niya. May mga questions na siya sa buhay niya. Baka ganun din tayo ngayon. Gusto natin isurrender yung sarili natin kay Lord, pero may mga questions tayo. I may not all have the answer for your questions, but God have the answer. Because God is the light. Ang Diyos lamang ang magbibigay ng liwanag sa buhay natin. Hindi yung finances natin, hindi yung business natin, hindi yung mga kapartner natin, hindi yung mga anak natin, hindi yung mga ari-arian natin, hindi yung talino natin, hindi yung galing natin, kundi ang Diyos lamang ang magbibigay sa atin ng pag-asa at liwanag. Kaya ilagay niyo sa Diyos ang inyong pag-asa. Amen? Kaya mga kapatid, you are the light of this world. Maging liwanag tayo sa dilim. Huwag nating dagdagan yung dilim. Stand in your faith. In this world full of darkness, be the light.